Ang Dubai ay isa sa marangyang syudad sa United Arab Emirates. Tiyak na alam mo na ang tungkol sa kayamanan at kaakit-akit na buhay sa Dubai. Mula sa mga nagtataasang gusali, mga mag-agarang mga mansyon, mga sikat na man-made island at mga nakakamanghang luxury car, ganito natin makikita ngayon ang Dubai. Ngunit alam mo ba na ang katotohanan na ang mga namumuno sa lugar na ito, ay nais na itago sa likod ng lahat ng kagandahan ng hindi kapani-paniwalang mga skyscraper ay ang kasinungalingan at mga nakakagulat na katotohanan. Mula sa slave labor na hindi alam ng karamihan at laganap na prostitution sa kabila ng konserbatibong lugar na ito. Narito ang mga kakaibang katotohanan tungkol sa Dubai. Abandoned luxury cars. Ang Dubai ay kilala sa mga luxury cars, maging ang kanilang tagapagpatupad ng batas o mga pulis ay hindi papahuli. Ang mga pulis ng Dubai ay gumagamit ng mga luxury car mula sa isang Bugatti Veyron, isang Lamborghini Aventador, isang BMW i8, ang lahat ng mga ito ay bahagi ng lokal na police fleet, at ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sasakyan na ginagamit ng mga opisyal at marami pang modelo ng mga supercar na maaaring ginagamit nila. Parang nasa isang eksena ka ng pelikula kapag nakita mo sila sa daan, ngunit ito ay isa pang ordinaryong araw lamang sa Dubai kapag dumaan ang mga luxury cars ng mga pulis. Ang mga supercar na ito ay ginagamit upang magbigay ng visibility para sa lungsod at makaakit ng mas maraming mga bisita na nagsisilbi hindi lamang bilang isang paraan upang mapahusay ang seguridad, ngunit ito din ay bilang isang paraan sa marketing upang i-promote ang turismo sa lugar ngayon. Isipin mo na lang ang buwan ng gastos sa maintenance ng lahat ng mga mararangyang sasakyan na ito, ay isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang maibibigay ng pera na mula sa pagsasamantala sa mga langis ng Dubai. Samantala sa Dubai mo rin makikita ang mga nakatambak na mga luxury cars sa ilalim ng mainit na lugar ng disyerto. Isang kakaibang eksena sa mga lansangan ng Dubai ang mga mag-agarang sasakyan na ganap na inabandona. Nakakahinayang para sa atin na itapon ang mga sasakyang ito na mga simbolo ng katayuan at kasaganaan ay hinahayaang mabulok na natatakpan na ng makakapal na alikabok. Sa gitna ng mataong kalye at kumikinang na skyscraper, ang mga abandonadong sasakyan ay mula sa mga nasirang pangarap at naglahong ambisyon ng mga tao dito. Iniwan ito ng mga taong naging mayaman, ngunit dahil sa panahon ng financial crisis ay natagpuan ng kanilang mga sarili na nalulula sa hindi malulutas na mga utang. Ang mga dahilan sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ang diversity at komplikadong pagbilis na paglago ng ekonomiya ng Dubai, na umakit ng maraming dayuhan sa paghahanap ng mga pagkakataon sa tagumpay at kaunlaran. Gayunpaman, ang paglubo ng speculative real estate na sinundan ng pandaigdigang krisis sa pananalapi noong 2008, ay nag-iwan sa marami sa mga dating patriots na ito sa utang at hindi kayang mapanatili ang kanilang maluho na pamumuhay, kaya napilitan silang iwanan ang kanilang mga sasakyan sa halip na harapin ang kahihiyan ng mga repossession at foreclosures na katotohanan. Gold ATMs. Sa Dubai ay direkta kang makapag-withdraw ng ginto mula sa mga ATM. Isipin mo habang naglalakbay ka sa Dubai at nakita mo ang isang tindahan ng alahas at nagpasyang bumili ng regalo para sa iyong mahal, ngunit napagtanto mo na wala ka ng pera kaya pumunta ka sa isang ATM. Doon ay mahanap mo ang isang espesyal na machine na nagbibigay ng purong ginto. Sa Dubai ay maaari kang direktang mag-withdraw ng ginto mula sa mga ATM na nag-aalok ng 24-karat gold bar at coin sa iba't ibang laki. Ang mga machine ito ay nilagyan ng makabagong teknolohiya na automatikong nag-update ng mga presyo ng ginto bawat oras batay sa kasalukuyang rate ng merkado, ngunit maaaring nagtataka ka kung paano ito gumagana. Ito ay tulad ng pag-withdraw ng pera mula sa isang regular na ATM. Pipiliin mo ang iyong nais na gold bar o coin at ibinibigay ito ng machine. Pag-ulan. Ang Dubai ay halos walang katapusang disyerto na umuulan lamang sa average na 20 hanggang 26 na araw sa loob ng isang taon. Ang Dubai ay napakainit at tuyong lugar dahil sa mga kondisyong ito, kaya hindi nakakagulat na ang pag-ulan dito ay lubhang kakaunti. Ang mga araw ng tag-ulan ay karaniwang nangyayari sa mga buwan ng taglamig na may paminsan-minsang pag-ulan at mga bagyo na nagdudulot ng kaunting kasariwaan sa mga nakatira sa lugar, ngunit minsan ay kalamidad naman ang dulot ng tag-ulan sa Dubai. Slave labor. Ang katotohanan ay lubhang nakagigimbal ang dark side ng Dubai na kadalasang natatabunan ng kailagahan ng kumikinang nitong arkitektura at ang makulay nitong nightlife. Ito ay isang paksang mas pinipiling ipagwalang bahala ng marami sa likod ng mga matatayob na skyscraper at marangyang pamumuhay.
ay isang karahasan mabagsik at nakakagambalang realidad ng slave labor sa libu-libong migrant na manggagawa. Ang mga manggagawa ay nagmula sa mga bansa tulad ng Bangladesh at India ang bumubuo sa hindi nakikitang bulugad ng umuunlad. Sila ang manggagawang nagtatayo ng mga kahangahangang gusali na nagbibigay daan sa mga lansangan at nagpapanatili sa pang-ekonomiya. Gayunpaman ang kwento ng mga manggagawang ito ay minarkahan ng pagsasamantala at pang-api, hindi makataong mga kondisyon sa pagtatrabaho. Ang karaniwan para sa marami sa mga manggagawang ito na madalas silang napipilitang magtiis ng mahabang trabaho na aabot hanggang 12 oras sa isang araw at 6 na araw sa isang linggo, para sa kakarampot na sahod. Napipilitan din silang magtrabaho sa mga temperatura na regular na lumalampas sa 50 degrees Celsius. Prostitution. Isang malungkot na katotohanan na nangyayari sa Dubai ay ang prostitution. Ang imahe ng Dubai bilang isang oasis ng karangyaan at modernidad ay kadalasang nakakubli dito sa madilim na katotohanan na nananatili sa mga anino ng lungsod, sa kabila ng mga awtoridad na pagsusimikap na mapanatili ang isang imahe ng kagalang-galang at konserbatismo. Ang prostitution ay isang lihim at patuloy na presensya sa lungsod kahit na ang pakikipagkalakalan tungkol sa laman ay opisyal na iligal sa United Arab Emirates. Ang pangangailangan para sa mga serbisyong sexual ay patuloy na umiral dahil sa pagkakaroon ng isang transnational na populasyon at mga turista na naghahanap ng ipinagbabawal na kasiyahan. Ang mga kababaihan na kadalasang mula sa mga umuunlad na bansa ay naaakit sa Dubai sa ilalim ng mga maling pangako at mapupunta sa lehitimong prostitution sa pagtatrabaho sa Dubai. Pangunahin itong pinapatakbo sa mga hiwalay na lokasyon tulad ng mga bar, mga nightclub, sa mga high-scale na hotel at maging sa mga pribadong tirahan. Sa kabila ng pagsisikap ng mga awtoridad na sugpuin ang prostitution, kabilang ang mga pagsalakay ng pulis sa mga pinaghihinalaang establishmento at mga deportasyon ng mga dayuhang manggagawa, patuloy pa rin itong demand at mahusay na itinatag na mga kriminal na network na nagpapahirap sa mga awtoridad na paksain ang ito. Bawal kumain at uminom sa public transport. Sa Dubai ay ipinagbabawal ang kumain o uminom sa loob ng pampublikong transportasyon. Ito ay isang etiquette at pag-uugali sa lugar na ito. Ang mga pamantayan na ito ay sineseryoso nila kahit na pagdating sa pagkain at pag-inom sa pampublikong transportasyon ay bawal. Ipinagbabawal nila ito sa loob ng pampublikong transportasyon sa Dubai tulad ng mga metrobus at tram. Hinihikayat nila ang patakarang ito na itatag upang matiyak ang kalinisan at ginhawa ng lahat ng mga pasahero. Ang Dubai ay nagpatupad ng mga mahigpit na hakbang upang ipatupad ang patakarang ito. Halimbawa ay mayroong mga malinaw na mga signage sa loob ng mga sasakyan at sa mga istasyon na nagpapahiwatig ng pagbabawal sa pagkain at pag-inom. Mayroon ding mga otoridad ang nagpapatrol sa mga train station upang ipatupad ang batas at huhulihin ang mga pasaway dito.